Child. To be or not to be? Sinong familiar dun sa ganyan na question? To be or not to be? Di ba nagiging alayan? Shakespeare, yes. A child. To be or not to be? Should we be children like child or should we be not? Ano yan? Hindi, parehas yung dinagdag ko lang. Nakita ko kasi yung banderitas kanina. Kaya dinagdagan ko. Okay? Sino rito ang gustong bumalik sa pagkabata? With all the fond memories. Di ba? At sino naman nung bata sila, gustong-gusto na nilang tumanda. Kasi, di ba may mga nagagawa ang mga matatanda na hindi po pwede sa bata tulad yung mapuyat, yung manood hanggang kailan nila gusto, may sariling cellphone, yung mga ganun eh. So this is the question, a child to be or not to be, and we are gonna talk about a bit about biblical maturity. Now, let us discuss a few points regarding sa biblical maturity. Sa ating scriptures, Ephesians 4:11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 4:14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Now, dito sa scripture natin, nabanggit yung word na mature. Mature manhood. The word mature. How do we understand yung salitang mature or yung maturity? Sa mga younger generations, how do we understand? How do we ano yung idea natin kapag sinabi nating mature na tayo as a person? I remember nung high school, ang isang sign daw ng mature na person, when that person can handle a romantic relationships. And a romantic relationship lang pala, hindi relationships. Marami ng babae yun pag ganun. Okay? A romantic relationship. Yan ang senyales na mature. Kahit nung kabataan ko, we never saw, may mga classmate ako na marunong maglaba. Bago pumasok sa school, naglilinis muna sila and sila ang nagpaplansya ng sarili nilang damit. We never saw them as mature people. Ang definition ng mga high schoolers noon, nung pakapanahunan ko, mature ka na kapag marunong kang mag-handle ng relationship. So, kaya yun ang target ng karamihan noon, na kapag wala ka pang karelasyon, bata ka pa, sabi nila. Kahit pa may karelasyon ka na, hindi ka naman marunong sa gawaing bahay, wala ka namang silbi sa bahay, mature ka na basta may karelasyon ka. Ganyan ang mga principles nun Okay? Nakakagulat, pinagdaanan ko lahat yan. Ako nun, wala na nga karelasyon, hindi pa marunong sa gawaing bahay, so wala na. Diba? Nalpas, di ba? I cannot be rich, sabi nga ni Tita Nelia. Okay? Maturity. Ang ibig sabihin ng mature, pinara-phrase ko lang, nirephrase or parang inano ko lang siya, kinondense. It is a fully developed,
or grown na state ng isang principle o isang bagay, having reached its most advanced na state. Sa mga milyonaryo po, taas ang kamay na nagbabangko. We understand yung ibig sabihin, biro lang ha. We understand yung ibig sabihin nung pag nag-mature yung, alam mo yung inilalagay kang account? Sa account, pag nag-mature na, pwede mo nang i-withdraw. Time deposit. Oh, hindi ako familiar dun eh. Sa mga GCash lang ako. Okay. Pag sinabi nilang nag-mature, yung time deposit, pwede mo nang na-reach niya na yung developed stage niya or siguro, I don't know, yung percentage ng amount niya, na-reach niya na, then pwede mo na siyang i-withdraw. Otherwise, hindi na siya magdadagdag pa. Then we can say it's fully mature. Then meron din sa mga ibang, sa plants. Kapag yung plants, pag sinabi nilang fully mature na yan, na-reach niya na yung stage niya, naubos na yung pamumunga niya, kailangan na siyang i-cut. Ganon. Or sometimes, ginagamit natin sa paghahalaman din, pag sinabing mature, maganda na yung bunga niya. Meron tayong mga yung mga paunang bunga nila, hindi pa mature, sabi natin. No? And ganon din sa pag-aalaga ng baboy, pag sinabing nag-mature na yung inahin, wala na, nagmatura na, kailangan na siyang ikal. Ang mature, ang maturity, it is built upon something. Hindi po pwedeng mag-mature ang nothing. Ibig ko sabihin, hindi magmamature yung time deposit kung wala ka namang dineposit. Tama, hindi pwedeng pumunta tayo sa bangko ngayon, wala akong account, wala naman akong time deposit, sabihin ko, nag-mature na yung sa akin. Wala ka naman din-deposit, sabi na, o naglagay ka ng piso, o piso lang yung magmamature, ganon. Ibig sabihin ng maturity, meron siyang base or foundation, ganon din sa halaman, may seed. Sa reality ng Christians ngayon, I frequently hear na sinasabi natin, especially sa mga younger generations, sa mga bata, na especially sa kabataan, naririnig natin minsan na hayaan lang natin silang just enjoy themselves, magmamature din sila. Ang problem sa mundo, kapag ang tao, we are naturally sinners. We are naturally evil. Kapag hinayaan mo ang isang tao sa state niya and let them have their fun, what kind of maturity sa tingin mo, tingin natin, ang mangyayari sa kanila? Walang neutral zone sa mundong ito. It's life or death. Yun lang. It's God or us. So either magmamature tayo sa Panginoon, otherwise, magmamature tayo sa mundo. Nabanggit nga dun sa New Testament na sinabi ni Paul na be infant in evil. Ibig sabihin, immature tayo sa evil and be mature sa word. Ibig sabihin, dalawa lang yan eh. Kung immature tayo sa word, mature tayo sa evil. Yun lang yun. Hindi po pwedeng nasa neutral zone tayo tapos hayaan mo sila randomly mag-mature pa sa righteousness o mag-mature sa evil. Hindi po pwede yun. See, in 1 Corinthians, I planted, sabi ni Paul, Apollos watered, but God gave the growth. It is implied here, no? So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. So faith cometh, sa Romans, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. We understand, totoo naman, it is God who gives the growth, the increase. But we were commanded to plant. We're commanded to water. I remember yung sa parable of the sower. Tuloy-tuloy lang tayong nagsosow ng seeds ng gospel, ng word ng Panginoon. Hindi po pwedeng tuwing DVBS lang o tuwing yes camp lang tayo magsusow din, hayaan mo lang pa mag-mature ang mga batang yan, hayaan mo na lang sila. We will keep on cultivating kasi hindi po pwede yung argument na
magmamature lapa yung mga yan. Oo, ang Panginoon ang mag-give ng growth, but God will not give growth to evil sa atin. God, hindi, ang word ng Panginoon, yun yung agent ng Holy Spirit, yung law niya, in sanctifying us, in making us grow. Hindi niya pwedeng maging agent ang unrighteousness. So God will not give growth sa unrighteousness sa heart natin. Ang problem, tao is naturally unrighteous. Kung walang nagtatanim ng seed, kung wala ang word through Christ Jesus, wala ang gospel sa mga aspects ng life natin, ano ang mag-grow sa atin na righteousness? We cannot just wait sa mga kabataan, sabihin natin magmamature tula pa yan, hayaan mo pa sila sa buhay nila, magmamature tula pa, basta gawin lang natin kung ano yung mga ano. I'm not arguing against the programs, but sometimes we are focused too much sa kung ano ang mag-feed sa immediate need na attention ng isang tao o ng isang bata. Nakafocus tayo sa entertainment nila, nakafocus tayo sa emotions nila. Masasaktan ba sila sa sasabihin ko o hindi? Nakakalimutan na natin ang importance ng seed ng gospel, ng word ng Lord. Bagamat ang mga kabataan ay fragile yan, we still have to tell them the truth. Kasi commandment din ng Panginoon sa atin na we have to redeem yung time. Very short na lang ang time natin dito sa earth. And ang evil, nakita natin, very mature na ang evil sa, alam mo sa California, yung LA fires. Then meron silang yung mga transgender na naka-dress up as Satans, as demons, as nakalagay na keep God out of California. May mga ganun-ganun silang parada. And they make jokes about God at wala silang pakialam dun sa mga Golden Globe Awards nila na they're making jokes about God. Ganun nakamature yung evil. Wala man lang silang fear of God. Wala man lang silang hiya sa Panginoon. And they keep on laughing on God. Nagde-develop ang evil. It keeps on growing. It keeps on maturing. See, walang neutral zone sa reality natin. Either evil or righteousness lang ng Lord ang magmamature. Ang Panginoon ang mag-grow, yes, but He promised and He commanded us the seed, the gospel in Jesus Christ. At kinumand din ng Panginoon, especially sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga parents, to teach the children righteousness. Sinabi rin ng Panginoon sa Old Testament, what does the Lord require of us but to do righteousness? May command din sa atin, and justice. May command din ng Panginoon sa atin to meditate on His Word day and night. Kasi, and kinumand din dyan sa, kanina, dun sa scripture reading natin na do not, in renewing our life, our spirits, He commanded us to not to give opportunity sa enemy. Ibig sabihin, be sober-minded. Sabi nga ng Panginoon, ibig sabihin ng sober-minded last time is alert. Watchful sa lahat ng pumapasok sa atin sa social medias, sa televisions, watchful. Lahat yung mga enemies yan na gustong pumasok sa minds natin ng mga kabataan. May mga nababasa sila, may mga naririnig sila, may mga classmates sila na tinuturuan sila ng kung ano-ano. May mga teachers sila na tinuturuan sila ng hindi magaganda. Ganon. Kaya sabi ng Panginoon, be sober-minded, be watchful, kasi we have to keep on planting, we have to keep on watering. Yung sinabi rito sa 1 Corinthians 3:6, I planted, Apollos watered, it implies a hard work. Sino po rito yung farmer natin, yung nagtitil sa land? Mahirap sa land, mag-prepare ng land. Talagang dugo at pawis yan. Sa mga nag-i-start sa farming, we know. So may effort talaga tayo sa maturity natin sa kingdom. Otherwise, ang mag-grow sa atin ay, ang tawag dito, ungodliness, unrighteousness. Magko-conform din tayo sa mundo. The mere fact na kinumand ng Panginoon sa atin na do not give an opportunity to the devil or to the enemy, ibig sabihin, the enemy will keep on seeking
opportunities to devour us. Inihalin tulad ng enemy sa isang predator. Sinabi sa Bible na he is watching. Sino po rito nanonood ng Nat Geo? Di ba yung mga lion na kaganon lang sila? Then kapag may isang mahina doon sa pack ng mga deers, instantly ang bilis. Ihihiwalay nila ngayon yung mahina na member at ide-devour nila. Ganun ang picture and kasalukuyang state natin na mga Christians. Bagamat nandyan ang security at salvation natin sa Panginoon, God is teaching us a responsibility to be alert, to be watchful sa lahat ng mga tinuturo natin, pinapanood natin, binabasa natin, sa mga sinasabi natin sa mga kapwa natin, sinasabi natin sa mga anak natin o sa mga subordinates natin. Yun ang tinuturo ng Panginoon in biblical maturity. We cannot just stay idle na walang gagawin tapos i-expect natin na ang mga next generation natin ay mag-grow in righteousness. So it's very important din, especially sa mga teachers at leaders, to be gospel-oriented. Otherwise, ang maitatanim natin sa kanila ay seed na nahaluan ng personal opinion siguro natin, personal advices natin. Meditate on the Word day and night. Now, here's one good argument sa maturity. Sinabi sa Ecclesiastes 11:9, "Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee unto judgment. Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity." Yan ang karaniwang inaano natin, parang binabalandra natin sa people or sa mga leaders na nagtuturo sa church. Na sinabi nga sa Ecclesiastes, hayaan mo lang ang kabataan. Sabi, "Rejoice, O young man, in thy youth." Hayaan mo lang sila na magsaya. And all these things, God will bring thee unto judgment. Ang sabi ng Bible, ang understanding kasi natin dyan is, kami naman ang Panginoon, kami nang bahala ng Panginoon na mag-usap bandang huli. Problema na namin yun. Basta sanabi naman sa Bible, magsaya ako na magsaya, magmamature din naman ako eh. No, it's not. First, sino ang binibring ng Panginoon sa judgment? Sinners. Ang righteous, may judgment pa ba sa end? Wala na. Bakit? Our sins were crucified with Him. Therefore, ang judgment hindi na applicable sa atin. Yung condemnation, yung condemnation, yung negative aspect niya. Bakit? Si Christ na ang sumalo nun eh. "Rejoice, O young men," sabi ng Panginoon. He is talking about an immature na person. And sa Ecclesiastes 11:10, sinabi din ng Panginoon, it implies na childhood and youth are vanity. Ibig sabihin, waste. We cannot reason out sa Lord na kabataan pa lang ako eh. In the end, Panginoon naman na mag-judge sa akin eh. Hindi. Ecclesiastes is talking about the young man who indulges in sin. It's in vain, sabi ng Ecclesiastes 11:10. Put away evil from your flesh. Yun ang commandment sa kanya. Clear. It's very clear, sinabi ng Panginoon. We cannot say sa front ng Panginoon na sinabi mo nga sa Bible na mag-enjoy lang kami na mag-enjoy. We commit fornication, we commit adultery, magganyan lang kami, magliwaliw lang kami, tapos bahala na tayo mag-usap sa end, Lord. No, it's not. No, it's not. Okay? Next point. So in biblical maturity, God commanded us to be like children. In Matthew 18:1, and at the time, the disciples came to Jesus saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And calling to him a child, he put him in the midst of them.
and said, "Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea." So God, in our maturity as Christians, sinabi niya sino ang makaka-enter sa kingdom of heaven? Unless you turn and become like children. Ito isang important na aspect dito. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging isip bata na puro fun and games lang ang gagawin natin sa simbahan. May katuloy siya na implication sa 18:4, whoever humbles himself like this child. There's an act of humility. Ano ba ang karaniwang nakikita natin sa mga bata? Anong na-observe niyo sa mga bata? Their reliance sa higher na figure to care for them, to tend for them. They humble themselves. Na si mama at si papa, siya lang makakapagluto ng pagkain ko kasi hindi nila kaya eh. An acknowledgement na kailangan natin, parang figure of speech po ba ang tawag doon o metaphor? Yung parang yung comparison niya. Inilintulad tayo sa bata na nagre-rely sa nakatatanda. Ganon din ang relationship natin sa kingdom of heaven. Na nagre-rely tayo sa lordship ng Panginoon to care for us. Ibig sabihin, hindi lang yung tatamad-tamad na tayo na parang bata, nakaganon lang tayo sa bahay, naglalaro lang tayo, bahala pa ang Panginoon na pakainin ako. Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito is yung acknowledgement of authority. Acknowledgement na kung sino ang sino. Siya ang Panginoon, ako yung tao. Kasi ang primary na kasalanan ni Adam is he wanted to become like God. He leveled himself na maging Panginoon. That's why sinabi ng Lord na if you humble yourself like this child is the greatest in the kingdom of God. If you are not to become like these little children, you will never enter the kingdom of heaven. Ibig sabihin, hubarin natin yung desire, yung want natin to become like God and acknowledge God in all our ways. Sinabi ni Paul sa New Testament na alin ba ang meron sa atin ngayon na hindi natin na-receive. Ang ibig sabihin nun, lahat ng meron tayo ngayon ay na-receive lang natin from the Lord. Yung pagbigay natin ng offerings, yung pagbigay natin ng tithes, it's an acknowledgement unto the Lord. Yung pag-celebrate natin ng Thanksgiving, it's an acknowledgement unto the Lord. Like children. Hindi yung isip bata na gaganon-ganon lang tayo, magsasayaw-sayaw lang tayo sa bahay o sa church o sa ano, and then bahala na ang Panginoon. Ganon. No, it's not. It's a manner of acknowledgement sa lordship ng Panginoon sa atin. Now, whoever receives one such child in my name receives me, sabi ng Panginoon. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depths of the sea. May magandang implication ng Panginoon dito. Ang sabi ng Lord dito na whoever causes one of these little ones to believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Sino sa atin dito ang inutusan na yung anak natin na sabihin dun sa Bombay, sabi mo, anak, wala ako ha? Or kapag na-witness ng anak natin na may kinuha tayo na 5 pesos doon sa nahulog nung tao siguro nung naglalakad sa harap natin, binulsa natin, nakita nung anak, ay okay lang, 5 pesos lang naman eh. Hindi nakaw yan, kupit lang yan. Kupit lang yan, hindi yan nakaw.
Whoever causes one of these little ones to believe in me to sin, sabi ng Panginoon. Especially, hindi lang children ang sinasabi ng Panginoon dito. It also implies yung children of God, the church. Dito natin makikita yung importance ng purity ng law ng Panginoon sa lahat. This is why may mga theologians tayo, they work so hard to, ano ang tawag dito? Hindi ma-relate maibalik yung sovereignty ng Panginoon, yung reality ng sovereignty ng Panginoon, yung victory ni Christ. Kasi maraming nagsasabi ng mga modern na Christians na hindi na applicable ang law ng Panginoon sa atin. That is wrong. Ang law is agent ng Holy Spirit in sanctifying us. Kaya nung sinabi ni Christ na whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, mas mainam nang mamatay ka na lang. Straightforward justice, straightforward judgment. Kaya be careful sa mga preachers, sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga kuyas, sa mga ates natin, sa mga teachers, sa mga children sa baba. Be careful sa mga tinuturo natin sa mga bata. Dahil kung mali-mali ang sinasabi natin, we are causing them to sin. Dalawa lang yan. We are not causing them to be neutral in reality at bahala sila maging good o bahala sila maging evil. No. Either we are causing them in righteousness or we are causing them in unrighteousness. Meditate on it day and night, sabi ng Panginoon. Sa family. Sa fellowshipping, meditate on it. Anyone who fellowships in my name, I mean in their midst, hindi na sinabi ng Panginoon, in my name. Okay? Ephesians 6:1, ano na lang ito, extra passages na lang ng reality ng isang bata. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. No? And Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. In Matthew 7:9, or which one of you, if his son asks him for bread, he will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? See, ito ang isang karakter ng children na inimply ng Panginoon sa atin dito sa Bible. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ibig sabihin, children, they have a need of someone na magdadirect ng path nila. Yung reliance nila sa path na itetake nila. Otherwise, magulo sila. Yung 4 boys sa akin, pag iniwan mo yung 3 bata sa bahay, iwan mo lang ng 30 seconds, sila Dodot, sila Niknok, sila Baglet, magulo. Because folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Ang bata, kailangan niya ng authority na magko-correct sa kanya to drive yung path niya straight. Last time, diniscuss natin yung rod of discipline, hindi naman yung puro sangkapalo, sangkaparusa ka lang sa anak. The rod of discipline means, yun yung rod nung ship. Pag yung ship mapupunta na sa, gently tap mo lang siya ng itap. Discipline nga. Ang discipline is a consistent training sa child. Yun, pinicture din ng Panginoon na katulad tayo ng children. Ibig sabihin, applicable din sa atin ang rod of discipline. If we are to become like children, we have to, kailangan din tayong makorek ng rod of discipline. Di ba? Or which one of you, if his son asks him for a bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? This also implies na ang children, they need food. Sa kingdom of God, if we are to become like children, ito nga, yun nga, it's a matter of acknowledgement sa Panginoon kung sino ang nagpo-provide. Sometimes we are
yun nga kaya sinabi ng Panginoon sa, saan ba yun? Sa John ba yun? Or sa Matthew na, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Why? Because sa isang tao na rich and powerful, the necessity of God is almost invisible. Madali ma-hospital kapag mayaman ka. Masakit po, pero instant confine, ang dali lang yan eh. Pero pag walang-wala ka, you try to be sick. Hindi ko po nilalait o kinokondem ang mga mayayaman. Hindi po tayo anti-rich. Christ is not anti-rich, okay? But He said it is hard. Why? Mindset niya is founded sa treasures niya eh. It's a natural na instinct ng tao na founded siya sa wealth niya and power. That's why we love wealth and power. Di ba? Because we can control things. Now, to become like children, sabi ng Panginoon, is a total reliance. Which one of you, if his son asks him for a bread, will give him a stone? Ibig sabihin yan, your children will ask you for food. And the Bible is not only talking about food na physical. For a bread, will give him a stone. If your child asks you for correction, Papa, anong gagawin ko ito? Ganito ang ginawa nung classmate ko sa akin. Who among us yung sasabihin sa anak natin, suntukin mo, patuhin mo, will give him a stone. Instead of bread, if you feed siya, vengeance ang ibibigay natin sa kanila. Which one of you, sabi ng Panginoon? Ganon din ang ginagawa ng Father sa atin as children. He teaches us not to take vengeance, but He gives us bread. Love your enemies, sabi ng Panginoon. What if they offended me 77 times? Then forgive them 77 times 7, sabi ng Panginoon. Bread instead of a stone. Now in Luke 18:15, same incident. Now they were bringing even infants to him, that he might touch them. And when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them to him, saying, Let the children come to me, and do not hinder them, for such things belong to the kingdom. Truly, truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. Again, God calls us to become like children. Na naman, sa Luke. But here sa Luke 18:15, sinabi nila, ang testimony nila is they were bringing even infants to him that he might touch them. Yung act of touching, it's not as simple na ginanon yung pagbe-bless. Sa Filipino tradition, yun yung pagmamano natin to ask for a blessing. See, yung mga parents nito, they understand na yung mga bata, they are socially and physically powerless. They do not have authorities on earth. Wala silang mga kapangyarihan. Nakita naman natin kanina na habang nung wala pang start ang service, magugulo ang mga bata, di ba? Takbo sila ng takbo, wala silang gano'n. Incapable sila. We can abuse them. Actually, we can exploit them. Kaya nga may child labor eh. Now, yung Luke 18:15, they were bringing even infants to him that he might touch them. It's an act of acknowledgement na ang Panginoon ang the sole authority na makakapag-bring sa kanila sa kingdom. Kaya sinabi sa 18:17, whoever does not receive the kingdom like a child shall not enter it. Nang sinabi rin sa Luke 18:16, let the children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. Sino sa atin dito ang nag-reject na ng member dahil ayaw lang natin dun sa member na yon? Wala, buti naman wala. Kinabahan ako dun. I'm not promoting na sa DVBS. The children are bakit ba dinadala ng mga magulang na hayaan mo silang sabihin na natin nandiyan sila nagsasayaw doon sa Santo Niño nila. Pero pagdating ng Saturday o DVBS, dagsaan sila rito. Knowing na ang ituturo sa kanila hindi gusto ng mga magulang pero alam nila, they see.
Yun yung light ng world, yun yung salt ng earth. They know. Even the ungodly, sabi nga ng Panginoon kanina, even the ungodly, ayaw nga natin na mapahamak yung mga anak nila, yung mga ungodly, then how much more yung godly? Kung hindi ganun ang tingin natin sa Panginoon na ang Lord lang ang sole source natin ng blessing unto the kingdom like children, and we will never enter the kingdom of heaven. Mga teachers, mga teachers ng children, ang mga bata, very fragile yung mga yan. Meditate on the word day and night, sabi ng Panginoon. Hindi yung paghahanap ng boyfriend ang agatupagin. Hindi yung paghihintay, kailan kaya ako liligawan ni ganito. Mga next na leaders, youth, JG, ganun din. Excuse me. Sinabi ng Panginoon, let the children come to me and do not hinder them. It's not a simple physical na hindi mo sila ilalagay sa registration sa DVBS o papauwiin mo sila, doon kayo, hindi kayo po pwede dito. It's not. Ibig sabihin them na do not hinder them. Kung may tinuturo ang Panginoon sa kanila, papunta sa kingdom, we have to teach them. Dahil ganun ang ginagawa ni Christ sa atin. Bilang children na ina-accept natin, nire-receive natin ng kingdom ng Panginoon, hindi rin naman tayo hinihinder ng Panginoon. To become like children, to receive the kingdom of God like a child, sabi ng Panginoon. Now, next point. In biblical maturity, God also commanded us not to be like children. In Proverbs 22, ano yun? Sandali, sorry. Nag-ano yung phone ko, naglolo ko. Okay, in Proverbs 22:15, bakit tayo kinomand ng Panginoon not to become like children? Kasasabi niya lang kanina, become like children. No, He's not telling us to become like children na maging foolish na children. He tells us to become like children that relies on His sole authority. Okay, now not to become like children. Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Folly is bound up in the heart of a child. Now in Ephesians 4:14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Bakit nga ba hindi at kinomand tayo ng Panginoon not to become like children? Kakokomand niya lang kanina maging children, and ngayon not to become like children na. Why? Because folly is bound up in the heart of a child. Ang issue ng Panginoon dito sa isang ugali ng bata is the folly. In other words, yung foolishness na sinasabi. Ano ang sabi ng foolish sa Psalms? Sabi niya, tama po ba yung book? The fool saith, there is no God. Ang core na karakter ng isang child, ng isang immature na tao, there is no God. Folly. Hindi lang child na sinasabi ng Panginoon. Totoo, yung mga bata, there is no God. Bakit? Kahit ambangan mo ng palo yan, gaganon pa yan sa'yo. There's no God. There's no authority. Yung bunso ko, yes, there's no God sa kanya. That's why we keep on teaching them. Hindi naman palo ng palo. Tuturuan mo talaga na there is God. There is order. There is authority. Bakit? Kasi sa children, there is no God. Foolishness, sabi ng Panginoon. Now, in acting not to become like children, sabi ng Panginoon, in biblical maturity, anong ibig sabihin nun? Therefore, there has to be no folly or foolishness in our hearts, meaning, there is God who rules our hearts. Yun ang ibig sabihin nun. Doesn't matter kung meron kang boyfriend, girlfriend, o ano pa man. If there is a God who rules here, you are a mature person. Bakit nga ba? Sa Ephesians 4:14, so that we may no longer be children
tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine. If in our hearts, na para tayong mga isip bata pa rin, na wala ang Panginoon sa buhay natin, kung saan-saan lang tayo mapapadpad. That's why kagulo-gulo, tignan mo ang mga, especially ang mga Christian churches ngayon, iba-iba na ang mga doctrines nila eh. Meron na ako na-encounter na Christian na meron na silang, ewan ko kung, I do not know kung gaano ka ano ito, okay? This might be controversial, pero meron na silang mga prayer warrior ministers. They will continue on fasting and praying to twist the hand of God na i-bless mo ang nation namin, magfa-fast kami, ibigay mo sa amin ito. Meron din silang yung soakers warrior. Narinig nyo na yon? Sino rito ang naglalaba? Alam nyo, pag nagsusoak, nagbabanlaw. Magbabanlaw sila sa sound, sa mga nakaganon lang sila. Habang yung mga instruments, they play instruments, they play music, they sing songs. Now, recently, merong nag-advertise sa akin na isang product na sumali ka sa group namin, sabi ng isang religious na we will meditate on the sound, sa mga sounds ng bell, yung mga Buddhist na ganito, to refresh your spirit. Sabi, mag-soak ka sa sound. Actually, inadapt na ng mga Christians yan eh. That's why yung mga music team nila, umaabot ng 3 oras na tumutugtog lang ng tumutugtog. Meditate on the song. Sabi pa nga nila, paano kung magme-meditate sa song? Sa word ng Panginoon lang dapat tayo mag-meditate. Every wind of doctrine, halo-halo na kung saan-saan na tayo kumukuha. Meron na rin yung mga doctrine na every week magpapako sila ng, ito yung symbol ng sin ko, ipapako ko every week, ganun. Wala rin tayong pinagkaiba dun sa nagse-celebrate na namatay si Jesus, bumangon sa linggo every year. Wala rin. Why? Because we are like children with foolishness in our hearts. Why foolishness? There is no God. Dumbfounded ang character natin. This is why God commanded us not to be like children. Because children are foolish, sabi ng Panginoon. He commanded us to become humble like children, meaning submissive sa absolute authority ng Panginoon. And not to become like children, meaning in foolishness. Okay? 1 Corinthians 14:20. Brothers, do not be children in your thinking. Ito yung isang point ko kanina. Be infants in evil, but in your thinking, be mature. In Proverbs 4:26, ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. In biblical maturity, God calls us to be straight in our paths and to be immature in evil. Yung kinocommand ba dito sa 1 Corinthians, sinasabi ba ng Panginoon sa atin na pwede pala tayong maging evil? Sabi niyo, maging infant daw tayo sa evil. No, it's not. Yung passage na ito, bago pa natin ma-misinterpret, ini-imply niya na may understanding na ang tao, may sin pa rin kasi dito sa flesh natin. Kapag inalagaan natin o hinayaan natin yung sin na yan at hindi natin siya binattle out or ang tawag dito, i-blinat out yung ipinurge, hindi natin siya pinagsisihan sa Panginoon, hindi natin siya isinabmit sa authority ng Panginoon, sa lordship ng Panginoon, that evil in our hearts will be mature. Diba? There's no neutral zone. Either evil or righteousness lang. Life or death lang. 1 Corinthians 4:20, hindi niya tayo kino-command na maging evil. He commands us to be infants in evil. Ibig sabihin, isoppress through the Word of God. Wala namang ibang makakapag-suppress or makakapag-counteract sa evil ng mundo, kundi ang Word lang ng Panginoon. Otherwise, matutulad lang din tayo sa foolish na children na kung ano-anong mga doctrine ang i-absorb natin. Okay? Proverbs 4:26, ponder the path of your feet.
When we say ponder, as mature Christians, meditate kung ano ang direction ng foundation. Saan nga ba? Basically, ang tao, they are founded sa feet natin. Tama? Yes? Ponder the path of your feet. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon sa Proverbs is, i-meditate natin saan nga ba ako founded. Then all your ways will be sure, sabi ng Lord. Ponder, you meditate on the righteousness. Sandali, founded ba ako sa righteousness ng Lord? Yun din ang sinabi ni Paul dun sa New Testament. Ang sinabi niya rin, ano yun? Examine yourselves, if you are in the faith. Ponder the path of your feet. In becoming mature Christians, we have to understand kung saan tayo founded. And do not swerve to the right or to the left. Sabi ng Lord, turn your foot away from evil. Turn your foundations away from ungodliness. Remove the foolishness here. Repent of your sins, sabi ng Panginoon, and turn back to me. Repent of your sins. There is God sa heart natin. Yun ang ibig sabihin nun. Turn your foot away from evil. Left or right. Do not turn left or right. Dun sa unang mga verses kanina, yun din yung description sa children, di ba? Easily swayed, left or right. Bakit? Hindi sila nakapirmi eh. Lalo yung mga bata kapag maliliit, nag-aaral pa lang maglakad, di ba, nagle-left or right sila. Parang natutumba-tumba pa. Ganon. In biblical maturity, kinommand tayo ng Panginoon to firmly found our feet. Ibig sabihin, ang life natin, ang mga life choices natin, ang mga decisions natin, ng mind natin, ng words natin, ng heart natin, founded sa authority ng Panginoon. This is why, kinommand din sa atin na i-tame ang tongue natin. Yan kasi ang pinakamabilis mag-react sa lahat eh. Kapag sa bugso ng emotions natin, may mga nasasabi talaga tayong hindi maganda. Kaya sabi ng Panginoon, i-tame din natin yung tongue natin. Ponder, bago ka magbitiw ng salita. The wise man, may meditate niya muna yung sasabihin niya bago siya magsalita, sabi ng Panginoon. Okay? So sa mga nanay na machine gun ang dila. Ako rin, no? Hindi lang machine gun, shotgun pa minsan, biglang sumasabog. At makalat pa. Di ba? Yes, ponder, sabi ng Panginoon. Be angry and do not sin, sabi rin ng Panginoon. Ibig sabihin, firm ang foundation natin. Ang word lang ng Lord na nandito. There is a God. Okay? 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. We have to let go yung mga whatever doctrines ang tinuro sa atin ng mundo. It's very simple. Sinabi ng Panginoon, we have to give up. Hindi yan yung pagiging isip bata natin na mahilig tayo sa candy o mahilig tayo sa chocolates o sa mga chichirya. No, we have to give up yung childish na ways as described sa Bible, yung foolish na ways. Ways na wala ang Panginoon. When we were children, sabi niya rito, we speak like there's no God. We think like there's no God. We reasoned like there is no God. But when I became a man, nag-mature na tayo, we give up yung childish na ways, the foolish na ways. A call for repentance unto righteousness. Okay? Now, last point na related dito sa call ng Panginoon na maging ano tayo. Do we mature ourselves? Yan yung magandang question eh. Sinabi ni John the Baptist na sa John 1:23, he said, I am the voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. It's a call for change, repentance. Maglakad na tayo ng straight. Yun din ang sinabi kanina doon sa mga previous na passages natin.
Even in Deuteronomy 30:15, "See, I have set before you today life and good, death and evil. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live." Ang tanong, tayo ba ang nagpapamature sa mga sarili natin? Sa commandments ng Panginoon na to, choose life, sabi niya eh. So tayo pala ang pipili. Actually, it's not. See, itong mga ganitong passages na sinasabi ng Panginoon dito sa mga katulad ng mga passages na ito na may commandment ang Panginoon, God is not implying na meron tayong overall authority na mamili sa Kanya o hindi, na mamili na i-obey siya o hindi. No. Ang estado kasi ng tao, no, ever since nagkasala siya sa Garden of Eden, ang Panginoon drive out niya ang tao mula sa presence niya. And ang description sa tao mula noon sa panahon ni Noah, sa panahon nila Jeremiah, evil is continued sa heart ng tao. Lahat ng na-imagine niya, puro evil lang. Evil is continually in the hearts of men. Yun din ang sinabi sa Noah. Lahat ng ma-imagine niya na evil, yun lang. The heart is deceitful. Sinabi din ng Panginoon, ibig sabihin, evil lang ang nasa heart ng tao. At dahil drive out tayo ng Lord sa presence niya, we cannot come to Him. Ibig sabihin ng hindi tayo makakapunta sa presence niya is we cannot obey Him on our own. So what is this? What's with these commandments? Therefore, choose life. So pwede pala tayong pumili. No. Because of Christ, because of Jesus Christ, God gave us again the chance to obey. Sinabi rin dun sa mga first passages kanina, it is God who gives the growth. Ibig sabihin, when God gives us the chance to obey, siya rin na mag-empower sa atin na makapag-obey. Yung sinabi rito ni John the Baptist na make straight the way of the Lord, ibig sabihin, pwede na, kaya pala nating immature ang sarili natin. No. God, once again, calls us to obey. Through Christ Jesus, pwede ka na ulit mag-obey. Pwede ka na ulit maging righteous pala. So, sino ang magpapa-righteous sa atin? Sino ang magpapa-mature? It's the Holy Spirit. Ang tanong, anong ipapa-mature ng Holy Spirit sa atin kung ang nakatanim na seeds dito ay puro K-drama? Ang mga thoughts natin sa life, puro mga Facebook quotes, doon naka-base ang mga thoughts natin at walang word. And we are very fortunate enough na ibigay niya ang word sa atin so we can ponder on it, meditate on it, build our foundations in it so the Lord will increase us in faith through His word. We will never grow kung puro opinions and advices lang ang binibigay natin, ang tinaaral natin. We will never grow in the Lord. Scripture alone, doon lang tayo magmamature sa Panginoon, sa law word ng Lord. Leaders, mga kabataan, do you ponder sa faith ninyo day and night? See, the Philippines, no? I think we are one of the highest rankings sa teenage pregnancy. As young as age 14, 13. And some of these cases is a church galing. What's happening? Question. Where are our feet right now? Where's the seed? Where's the water? Sasabihin natin sa Lord, si Panginoon naman nagpapamature dyan sa mga yun. No. That's not the reality. The commandment, you meditate on it day and
night, sabi ng Panginoon. You talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, sabi. E paano ang awkward naman kasi pag-usapan ng gospel sa mga fellowshipping, sa mga gathering. Hindi po ako against, okay? Hindi tayo against sa mga gatherings natin, but sometimes, especially sa mga young generations, when you gather, kayong mga Christian, especially sa inyong mga believers, do you gather in the name of the Lord? O pinag-uusapan ninyo ang life ng mga ibang estudyante? Or pinag-uusapan ninyo how to be, at saan ang next na date natin, saan ang next na ano natin? Ang warning ng Panginoon dyan, wheat and tares. Sino yung naka-encounter na dun sa parable na yon? Dalawa ang mag-grow, wheat and tares. Yung wheat, saved. Yung tares, hindi. Simple. Ika-cut off ng Lord yung mga nagmamature na unrighteous at ititira niya yung mga righteous. So ano ang foundation ng growth natin ngayon? Question. Hindi natin po pwedeng ibintang kay pastor yan. Hindi naman kasi kami tinuturuan ni pastor. Hindi. Sabi ng Panginoon, you meditate day and night. You ponder, you. Ibig sabihin is a personal testament ng Lord sa atin. It's you, sabi ng Lord. Hindi niya naman sinabing, Pastor Jess, you ponder yung fit ni ganito, ha? Tignan natin. No, sabi niya, you. Faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. Do we hear the word of the Lord? Do we read the word of the Lord? Do we really want to grow sa faith sa Panginoon? Or do we want to stay like children that there's no God in here? Or do we want to become like children na ang God lang, ang sole authority sa akin na magsusupplicate sa akin, sa magsusustento sa akin sa lahat? Choose life, sabi ni Moses. Ito na yung chance, binigyan tayo ng Lord ng choice. Ulit. Katulad nung binigay niya kay Adam na, you shall not eat of the fruit. Sabi niya, ang pinili ni Adam, nag-eat siya dun sa fruit, so therefore na-curse ang buong earth, nawalan tayo ng right sa presence ng Lord. Ito, tinatawag niya ulit tayo. Through Christ Jesus. And do not worry, sabi naman ng Panginoon, prinamis niya naman sa atin sa times ng confusion and hardship, I will give you a helper. I will send you a helper, a counselor, who will convict of sin. Who will convict you of sin. Ibig sabihin siya ang magko-correct sa atin. Ang banal na Espiritu ang magsasabi sa atin. Tutulungan naman tayo ng banal na Espiritu. Choose life, sabi niya ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin. Yan ang promise ng Panginoong Jesus. Okay? Summary. The Word of God has to be the foundation upon which we mature. Otherwise, we will mature on the ways of the world. Either we mature on life or we mature on death. There's no neutral zone. In working out our salvation as God has commanded, God commanded us to meditate day and night on His law word, that the enemy might not have an opportunity in us. Our maturity comes from the Holy Spirit through Christ Jesus, who is ever present as our counselor, helper, and sanctifier. Wag po nating i-rule out ang banal na Espiritu. We do not, sometimes kasi ito ang mistake ng Christians, okay? Baka sabihin ninyo, nag-ano ako ng lone wolf na Christian, yung mga lone ranger na Christian. No, okay? When we encounter hardship as Christians, sa banal na Espiritu tayo mag-rely, sa Panginoong Jesus. Because He promised us the Holy Spirit for counseling. Kaya sa Kanya tayo unang tatakbo. Hindi sa barkada, hindi sa kung kani-kanino, sa Panginoon. That's why He gave us the Holy Spirit.
in giving us wisdom, and also, in convicting sin. Ibig sabihin, may i-convict din ng Holy Spirit dito na sin. Kasi hindi naman porket ikaw ang biktima o ikaw yung nahihirapan ka, wala ka ng kasalanan, hindi. Tuturuan ka din ng banal na Espiritu na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon para makorek din yung path mo. So, our maturity comes from the Holy Spirit through Christ Jesus, who is ever present as our counselor, helper, and sanctifier. God bless po sa ating lahat. Good morning.